Sa isang tila karaniwang araw sa Batrang, sa tahimik na baybayin ng Red River sa Hanoi, isang nakababahalang discovery ang naganap. Sa ganap na 12:30 ng hapon noong 2023, isang lokal na mangingisda ang nagngangalang Mr. Dat kasama ang kanyang asawa habang naglalayag sa tubig ang nakatagpo ng tila putol na parte ng plastik na manikin. Habang dumulutang sa tubig, unti-unting na-realize ng mag-asawa ang nakakatakot na katotohanan na ito'y bahagi ng katawan ng tao. Isang paa ang natagpuang nakakakilabot na lumulutang malapit sa baybayin ng Red River. Makalipas ang ilang minuto, isa pang mangingisda ang nakakita ng ulo ng tao. Nang maunawaan nila kung gaano kabigat ang sitwasyon, agad na kinontak ni Mr. Dat ang pulisya. Habang lumilipas ang oras, lumitaw ang mas maraming nakakatakot na palatandaan. Natagpuan pa sa isang lugar na may sariwang mantsa ng dugo sa simento at puno ng langaw. Ang nagsimula bilang isang simpleng araw sa Red River ay biglang naging bangungot na nagbubunyag ng isang krimen na puno ng kababalaghan. Ang kaso na ito ay tila isang walang kabuluhang trahedya. Napaka-tragic. Sa lugar ng krimen, isinasagawa ng mga special forces ang forensic na pagsusuri sa katawan. Isa itong nakakatakot na eksena kung saan natagpuan ang katawan ng biktima na putol ang ilang bahagi ng katawan. Sa kanilang investigasyon sa lugar ng krimen, natuklasan na ang katawan ay pagmamay-ari ng isang batang babae na may 20 taong gulang. Natagpuan siyang hubad at nasa advanced na estado ng decomposition. Ang medical examination ay nagpapakita ng malupit na sanhi ng kamatayan. Acute blood loss mula sa 2 nakakamatay na saksak. Isa ay tumagos sa itaas ng bahagi ng kanyang kanang baga at ang isa naman ay tumagos sa pader ng kanyang puso. Siya ay mabilis na namatay dahil sa sobrang pagdurugo. Sinabi ng pulisya ng Hanoi na ang salarin sa pagsusumikap na itago ang kanilang masamang gawain, hindi lamang pinatay ang biktima, kundi gumawa rin ng hakbang upang alisin ang anumang paraan ng pagkakakilanlan. Pinagputol-putol nila ang katawan nito at itinapon ito sa Red River at kinuha ang lahat ng personal na dokumento ng pagkakakilanlan na lubos na humadlang sa pagsusumikap na kilalanin ng biktima. Ngunit, sa loob lamang ng 24 oras, nagkaroon ng mahalagang pag-usbong ang investigasyon. Natuklasan na ang biktima ay ang 17 taong gulang na si Ho Yen Ni. Isa siyang freelance model na kilala sa pagiging magiliw at sociable. Si Ni kamakailan lamang nagkaroon ng marka sa beauty passion world. Siya ay naging pangalawa sa Miss Vietnam contest noong Enero 2023. Bukod sa kanyang mga pagsusuri sa modeling, si Ni ay isa ring mag-aaral sa Hanoi University of Theater and Cinema. Pangarap niyang balang araw ay mapasok ang mundo ng acting. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa pageants, wala masyadong mahahalagang kaganapan ang nangyari sa kanyang karera sa modeling pagkatapos noon. Sa halip, mas pinili niyang ilaan ang kanyang oras sa volunteer work, isang pagsasaalang-alang sa kanyang mapagmahal na pagkatao. Sa kanyang personal na social media, pribado si Ni, bihirang ini-expose sa mga detalye ng kanyang personal na buhay. Ngunit isang beses, ipinahayag niya ang isang quote na nagsasabing, "Nagtataglay ako ng mapagmahal na puso sa loob ko, na ikinakalat ito at nakakaantig sa iba pang mapagmahal na puso. Nagpapasalamat ako." Nauunawaan ng mga investigador ang kahalagahan ng mabilisang pagkakakilanlan sa paglutas ng kaso, kaya't agad silang nagsimula sa pag-iimbestiga. Dahil kumpirmado na ang kanyang pagkakakilanlan, nagsimula silang buuin ang mga koneksyon na ito. Upang mabawasan ang mga posibleng suspect, ang isang mahalagang bahagi sa investigasyon ay dumating sa pagsusuri ng mga surveillance footage na humantong sa pagkakilala sa suspect. Si Tai Duc Can,
Maingat na sinundan ng pulisya ang kilos ni Khan mula sa pag-alis sa isang apartment patungo sa Gap Bat bus station patungo sa Tai Bin. Ang Hanoi Police ay naghahanap sa iba't ibang lugar para kay Khan. Alam nila na tumakas ito mula sa lugar ng krimen sakay ng isang bus patungo sa Tai Bin. Ngunit maaaring siya ay nasa kung saan na ngayon. Si Khan ay 38 taong gulang. May asawa at may 3 anak. Ngunit itinuturing siyang boyfriend ni ng mga opisyal. Nagtatrabaho siya sa isang pabrika ng copper engraving na pag-aari ng magulang ng kanyang asawang babae. Kaya bakit niya nilalagay sa panganib ang kanyang buong buhay para sa isang relasyon sa isang 17 anyos? At paano nangyari ito na ganon kabilis? Ang mga opisyal ay nag-distribute ng mga litrato at impormasyon tungkol sa suspect sa mga border gates na kumikilos upang pigilan ang anumang posibilidad na pagtakas ni Khan sa bansa. Ang kabigatan ng kaso ay nagudyok sa mobilisasyon ng daang-daang pulis ng Hanoi. Isang patunay sa malawakang pagsisikap na inilaan para dalhin ang salarin sa katarungan. Sa gabi ng Oktubre 14, natagpuan ng otoridad si Khan sa kanyang tahanan sa Dong Tai Commune, isang probinsya sa Tai Bin. Sa isang koordinadong pagsusumikap, meticulously na plinano ng Hanoi Police at Tai Bin Provincial Police ang pag-aresto kay Khan. Ang kanilang pangunahing layunin ay tiyakin ang kaligtasan ng kanilang team at mapanatili ang buhay ni Khan para sa karagdagang pagsisiyasat. Ang arrest operation ay dumaan sa mabilis na pagsugod sa bahay ni Khan. Natagpuan siya ng pulisya na nasa kalagayan ng takot, nakatago sa dilim ng kama at may bitbit na kutsilyo. Tinaga ni Khan ang kanyang sarili sa leeg, dibdib at tiyan. Kinakailangan ng mabilisang aksyon upang iligtas ang kanyang buhay. At siya'y dali-daling dinala sa ospital kung saan siya'y tuluyang nagtagumpay na gumaling. Habang nasa kustodiya ng ospital, inamin ni Khan ang pagpatay kay Ni. Inamin niya na kanyang dinismember ang katawan nito sa layuning wasakin ang anumang ebidensya ng krimen. Inihayag ng chief ng Hanoi Police na ang krimen ay isang motibasyong pinansyal sa likod ng malupit na gawain. Natuklasan na may utang na 50 milyong fiendi ang biktima kay Khan, nakatumbas ng halos 1,700 pounds, isang utang na hindi niya magawang bayaran. Sa kabila ng kanyang paulit-ulit na hiling, itong financial na hidwaang ito ang nagsilbing pangunahing sanhi ng trahedya. Ang mga aksyon ni Khan noong mapanganib na gabi noong October 10 ay isang nakakakilabot na halong premeditasyon at pagtatraidor. Dahil sa galit na umiiral, bunga ng hindi nababayarang utang, pinili ni Khan ang landas gamit ang masamang pag-iisip kaysa agarang pagtatapat. Nag-dinner sila pareho ni sa gabing iyon sa isang magandang restaurant, isang tila normal na pangyayari, alinsunod sa kanilang masugid na relasyon. Inamin ni Khan sa kanilang dinner date na siya'y boyfriend niya simula ng taon. Ang karaniwang yugto ng kanilang dinner date ay nagtago sa likod ng kanyang madidilim na layunin. Maingat na inorganisa ni Khan ang gabi. Tiyak na wala ang kanyang asawa at mga anak sa kanilang tinutuluyan na apartment. Ito mismo ang apartment na kanilang pinuntahan matapos ang kanilang hapunan. Isang kilala at ligtas na lugar. At dito niya isinagawa ang kanyang kakilakilabot na plano. Ang tiwala at closeness ng kanilang pinagsaluhan na binigyang diin ni Khan sa kanyang pag-amin sa kanilang relasyon ay nagpapakita lamang ng kahayupang likas na kanyang sumunod na mga aksyon. Nang makarating sila sa apartment, muling nabanggit ang usapan tungkol sa utang. Sa isang nakakatakot na pangyayari, nag-resort si Khan sa brutal na karahasan laban kay Ni. Armado ng isang malaking fruit knife, kanyang idinulot ang 5 mortal na saksak sa biktima. Tinaga ito sa baga at sa puso. Ito'y madaling nagdulot sa kanyang maagang kamatayan. Ngayon,
Dito ako hindi sigurado kung ano ang tunay na nangyari. Dinala lang ba ni Kan si Ni pabalik sa flat para patayin ito o ang pagpatay ba na ito ay sadyang biglaan lamang bunga ng matinding galit? Ang nagpapaduda sa akin ay ang kanyang susunod na ginawa. Ang nakakakilabot na gawain ay nagpatuloy habang si Ni ay patay na at dumudugo sa sahig. Dinala ni Kan ang katawan nito sa banyo. Doon ay nagkasunod na isinagawa niya ang mas nakakatakot na gawain. Kinuha niya ang isang mas malaking kutsilyo mula sa kusina at isinagawa ang pag-dismember ng katawan nito. Isang gawain na may malamig na presisyon at walang emosyon. Siya'y tinaga sa 4 na bahagi. Ang kanyang 2 paa, katawan at ulo. Pagkatapos ng nakakatakot na gawain na ito, inilagay ni Kan ang lahat ng mga bahagi ng katawan sa isang puting foam box. Maingat niyang sinara ang kahon gamit ang tape. Sinusubukan nitong itago ang nakakatakot na ebidensya ng kanyang krimen. Ang account ni Kan ay naglalabas ng isang kahindik-hindik na kalkuladong pagtapon ng ebidensya. Pagkatapos linisin ang apartment, tinawagan niya ang Long Bin Taxi Company. Pagkatapos ay inutos ni Kan sa driver na dalhin siya at ang kahon sa Ban Temple sa Giangkao Village. Pagdating sa mga hagdan, malapit sa Red River, inutusan ni Kan ang driver na itigil ang sasakyan. Inihiling niya ang tulong mula sa pagdadala ng foam box pababa sa hagdan habang umaaktong normal ang lahat. Nang umalis ang driver, naiwan si Kan mag-isa upang isakatuparan ang huling yugto ng kanyang masamang plano. Sa kanyang pag-iisa, dinala niya ang foam box sa Red River. Doon, tinapon niya ang katawan ni Ni sa isang nakakakilabot na paraan. Iniwan niya ang kanyang mga paa at ulo sa ilog, habang inililibing ang kanyang torso sa gilid ng ilog. Ang gawain na ito ay nagpapakita ng kanyang pagiging malupit at kawalan ng pag-aalala sa buhay ng tao. Patuloy ang kanyang pagsisikap na itago ang krimen. Tinawag ni Kan ang driver na si Ginoong T para sa isa pang biyahe. Ngayon ay pabalik naman sa kanyang apartment. Pagdating sa kanyang tahanan, sinakyan ni Kan ang kanyang motorbike patungo sa Tantry Bridge. Doon itinapon niya ang 2 cellphone ni sa Red River. Binubura ang posibleng digital na mga bakas. Pagkatapos, itinago niya ang handbag at sandals nito sa isang boarding house sa Village 2, Batrang Commune, sa layuning mas lalo pang ilayo ang ebidensya mula sa lugar ng krimen. Noong October 12, kinakabahan sa takot na pagkakadiskubre, bumili si Kan ng napakaraming semento na inilaan para sa epektibong pagtatago ng katawan ni Ni. Nang lumapit si Kan sa lugar kung saan niya inililibing si Ni, nahadlangan siya ng maraming tao na nagpipilit sa kanya na i-abort ang kanyang plano ng pagsasamantala. Gayunpaman, hindi nawawalan ng tapang. Bumalik si Kan kinabukasan. Ibinubuhos ang semento sa lugar kung saan niya inilibing ang katawan ni sa isang desperadong pagtatangkang itago ang kanyang masamang gawain. Nagbago ang takbo ng kwento noong October 13 nang malaman niya na natuklasan na ng pulisya ang krimen. Si Kan na na-realize na mahuhuli siya kaya tumakas siya patungo sa Taibin sa pamamagitan ng bus. Bagaman hindi ito magtatagal at siya'y maagang inaresto habang nasa ilalim ng kanyang kama. Noong October 16, inihain ng Hanoi City Police ang kaso laban sa sospek para sa pagpatay. Patuloy pa rin ang investigasyon at paglilinaw kung si Kan ay nagkasala ng iba pang mga gawain tulad ng pagnanakaw o sexual na krimen. Si Abogado Tran Vu, direktor ng AEC Law Firm, nagbigay ng mabigat na pagsusuri sa mga suspect. Binigyang diin niya na ito ay isang cold-blooded na pagpatay na nag-qualify para sa pinakamabigat na parusa
sa ilalim ng batas ang parusang kamatayan. Inilarawan niya ang asal ni Khan bilang isang uri ng hooliganism at pagiging barbariko na malinaw na kwalipikado bilang isang krimen ng pagpatay. Sa gayon, naniniwala siya na si Khan ay haharap sa malupit na mga legal na karampatang pagbabayad para sa kanyang ginawang krimen. Isa pang tanong tungkol sa kaso na ito, si Ginoong T, ang driver ng taxi, ay sangkot ba sa krimen ng pagtatapon ng katawan ni Ni? Alam ba niya ang laman ng kahon o tanging ginagampanan lamang niya ang kanyang trabaho? Umaasa ako na ito'y magiging malinaw habang nag-a-unfold ang kaso. The story teaches us several moral lessons about society and relationships. First, it shows how justice and accountability are essential for maintaining social order and harmony. The police's investigation and pursuit of the criminal show how society expects individuals to face the consequences of their actions. Second, it reveals how unresolved conflicts can have disastrous outcomes. The disagreement over money between the victim and the criminal sparked a chain of violent incidents that ended in death and destruction. Third, it stresses how trust and honesty are key for healthy relationships. The criminal's breach of trust, who was romantically involved with the victim, led to a horrific act of violence. Fourth, it warns of the dangers of unchecked anger and violence. The criminal's rage over the unpaid debt escalated to a savage act of murder, showing the harmful effects of uncontrolled emotions. Fifth, it highlights how empathy and compassion are valuable qualities in society. The victim, Ho Yan Ni, was known for her generosity and volunteerism. Her tragic fate serves as a reminder of the importance of being kind and compassionate to others.